Ang sinasabi ko rin naman kasi dyan, Marlon, si Franz Castro nga, nagagamit nila as their mouthpiece. Atakdog. Atakdog. Kapag meron silang gustong sabihin na natin, ipanglaban. Kasi yan, makikita mo yan lagi, ang inaatake niyan si Pangulong Duterte. Mismo, diba? mismo. So kapag kailangan nila ng talking head at mouthpiece to talk ill kay FPRRD, siya ang ginagamit, yung grupo ng Makabayan Black, di ba? Grabe yung pagiging mangga ng mga to, no? Dati ginamit nila ang pamilya Duterte para lang sa Unity. Tapos ngayon, dahil isang palabas lang ang Unity, ngayon gumagamit naman sila na ibang tao, sukdulan na gumamit pa mula sa makakaliwang grupo para lamang sirain ang pangalan ng Duterte. Di ba? Pero ito yung titingnan mo, Marlon, di ba? Yan ba ang klase ng representative ang gusto mo na ang inaabuso bata? Kasi kung tatandaan mo, ito yung tungkol doon sa 14 na lumad students na tinangay nila dahil gusto yata nilang gawing witness to a certain situation. Pero nga, hindi alam ng mga magulang. Tapos, binitbit nila, isinakay kung saan, di ayan, kidnapper ang dating mo. Yan ang taong gusto mo gagawa ng batas para sa'yo. Saka sa child abuse, di ba? Minor. Well, yun nga. Kaya lang, siyempre, dahil bayaran nga ang mainstream media, na hindi na natin pinapaniwalaan ngayon, na mainstream media na hindi na reliable ang mga news, mainstream media na operators na lang this time around, mainstream media na alaga ng mga, alam mo yon, ng politiko para magsabi ng kung ano lang ang gustong at dapat sabihin, iniingatan nilang siguro masaktan ng damdamin ni Franz Castro by using the terminology na kidnapping. So, kailan nyo sisipakin si Franz Castro at kailan nyo arestuhin? At pag hindi nagpa-aresto yan, maglalabas din ba kayo ng 10 million reward? Katulad ng ginawa nyo na pagpapalabas ng 10 million reward para naman sa ika-aresto ni Pastor Apollo Kibuloy? Ano pa balita? Ano ang balita? Galing akong Quezon City. EDSA. 2 beses akong nakasalubong. Actually, hindi nakasalubong. Pareho kami papunta rito, pareho kami southbound. EDSA. 2 convoy, iwalay hindi magkakasunod yung convoy ng mga military truck ang nakita. Hindi ko alam kung nagkataon lang. Tapos pagpasok ko naman somewhere sa of course, malapit sa Navy, may nakita rin akong convoy ng mga military. So, ano ba yun? Nagkataon lang? So may movement. May movement, gumagalaw. No, mobilization. Gigil ako sa'yo, Marlo. Pero hindi, kwento ko lang talaga. Ay, table natin. De Castro, hello, Junel. Ay, maraming salamat po sa mga nag-alala sa akin, kamusta nag-message naman? tungkol sa aking pakiramdam. Pinonyatan nyo na ba? Maghapon pong pinahinga ang aking boses. At ako po ay maraming beses nag-gargle ng maligamgam na tubig at talagang effective yun, no, Marlon? Yung konting katinararam. May asin? Oo. Lagyan mo sili. Hindi patis. Tapos kanina, so nauna si Pam dito sa area. Sabi ko, anong kamusta pakiramdam? Nakapahinga ba? Kita ako, mata, namumugto. Sabi ko, hindi ko gusto mata mo. Sabi niya, hindi. Nasobrahan naman tayo ngayon ng tulog. Go back to those, Okay na, malinaw na boses. Makakaaway na mamaya yan. Kaya, watch out, mga katete, kaya bud. Yun ang aaway sa akin dyan sa YouTube, ha? Wala kayong ididikta sa amin. Ganun yung post mo sa community. Aba, This is my channel. nag-upload tayo nung na-delay natin na Kay Attorney recorded, Okay, nung may signal sa may Leaders Alabang. Forum sa Yes, Alabang. At alam nating pareho, sa Leaders Forum na yan, si Attorney Dick lang amongst the maisog resource speakers ang nakarating nung araw na yun. So, sinong hinahanap mong gusto mong nandun sa ano? Aba, pagkakasabi, hoy Pamela, puro ka na lang Attorney Vic. Hindi mo ba alam na hindi lang naman siya ang maiso? May ano gagawin ko yung araw na yun? Ipipilit kong palitawin kung sino-sino yung mga nandun na wala naman. Hoy, pakailan mo. Oo nga, kala mo kung sino ano. Tapos ang sinasabi nilang ganyan, hindi mo ba alam na hindi naman niya nasagot ng mabuti yung tanong ni Miss Joey nung launch ng book na kung hindi si VP Sara ang katandem ni BBM, hindi mananalo si BBM, ganyan. Ewan ko dyan sa bukdak lang yan, nakakaano, parang kayo po nakikifollow, nakikinood, kami entertain kami, and we welcome you sa channel. At syempre, it will not work without you. Pero yung ganyan nyo kami, nakala nyo kami yung sinubscribe ninyo yung buhay ninyo sa amin at nabili nyo kami. Mali naman ho yan. Kaya mo na Pamela, baka mabinat ka. Hindi, iangat ninyo ang estado ng buhay ninyo. Unang-una, naayusin ninyo yung pakikitungo nyo rin sa tao. Tapos sinabi pa rin niya, alam mo ba na ang kayabangan yan ang magiging dahilan para ikabagsak ng isang tao. Mas mayabang ka ba ito sa sinasabi mong mayabang leche? Correct. Alam mo, mayroon talaga mga tao na mga Paul fighter. No? Alam mo sinong Tapos, ito yung mga mema. mo. Ito yung mga mema, ito iwasan nyo mga kaepon, mga katete, mga taong mema.
Yung may masabi lang. Correct. Ang perfect mo kasi, kala mo kung sino ka. Ano patulan? Sabihin ko nga ang pangalan niya. Siya si VSAG, Victory Sierra Alpha Golf 3878. Kung makakoy Pamela ka dyan, kala Hanggang ka mo. na lang. Oo nga. Kung may gusto kang, kung may sinusuportahan kang maisog speaker, pupunta ka doon, lilitaw ka doon sa mga forum at i-cover mo kung sino yung manok mo. Kung ang kino-cover namin at ang manok namin is si Atty. Vic Rodriguez, huwag mo kaming sasabihan kung sino yung gusto mo mapanood, visit ka. Tama. Saka umaga pa lang, nag-vlog na tayo ng ano, no? Ng pasintabi na tayo na mahina ang signal. Kaya kaka-upload ko Gagawin lang. natin. So, ang dumating lang talaga na quote-unquote na VIP na resource person. Atty. Vic. Tapos, i-record mo na lang. Ni-record ko tapos And dahil sa masama pakiramdam mo, Hindi mo ini-stitch ko agad- pa. Okay. Kasi parang ihiwa-hiwalay na splice ano yon. Kasi di ba sasama din ng signal, minsan nag-o-off automatic yung ano. hindi, Sabi ibig sabihin, masama rin talaga pakiramdam mo kaya hindi mo rin... wala ngang pag-unawa itong ginayupak na itong tala okay mo nga yan, Kuya Marlon. Pinapatula na. Sino to? Warpic yun? Sino yun? Sino yun? Okay, sorry. Sorry. Sino yun? Well, actually, Anyway, I think delete. I think- hello. I think that person is pro VP Sara. Wala naman ho kaming problema kay Ma'am VP Sara, nanalo siya. Pero yung para sabihin niyo na hindi nasagot ni Atty. Vic yung ganito ganyan, sa tingin niyo po ba si VP Sara kung ang issue mo kay VP Sara pa rin, without BBM, mananalo talaga yung Ale. Ang gusto lang naman yatang sagutin ni Atty. Vic noon na without VP Sara, mananalo pa rin naman si BBM BBM. because we saw it from tayo na yung crowd, Marlon, Yes. kapag lumalabas tayo, talagang yung mama hinahabol din ng mga tao. Well, ngayon hinahabol na siya. Maliban na lang kung ang sitwasyon, head-on sila ni VP Sara. Oo. Kung tumakbo si VP Sara, yun ang mahirap i-predict, di ba? Kaya nga, so nung nag-unite sila as unity team, Laman na this, alam na. oh, lalong nag-boost ng isa't isa, ang isa't isa, anong problema mo? Nanalo naman yung manok mo. Yung amin ngayon nga nanalo, pero pinagsisisihan namin. Pinagsisisihan ba namin si Sara? Ang gigigil ako sa'yo. Alam mo na, magaling na si Pamela. Hindi, marami talagang epal na bopols. Sa totoo lang. Yeah. Well, anyway, isakay kaya kita sa military truck. Ang gigigil ako sa'yo. Kahapon, Arte-arte. nagla-vlog ako. So, palibasa, naghahabol ako nung morning vlog bago yung 11 o'clock na meeting ko pa. So, hindi na ako nag-browse ng news. Or, siguro bago ako nag-start mag-vlog, doon naman in-announce yung breaking news tungkol naman sa verdict. Guilty verdict kay Franz Castro sa Ng kay... child abuse. Oo, doon sa child abuse, saka kay Casa Turo Campo. At So, hindi ako nakapagbigay agad ng take ko. So, ayun, talagang napapit lang sa oras eh. sorry, initially kasi, it was, sorry Okay. ayan na naman tayo. Yan. Yan, medyo patay na. Mataas na. Masyado mataas yung headphone. Third And it was initially kasi na breaking news yan ni Attorney Harry Roque sa programa niya sa DZAR. Okay. At ang term na ginamit ni Attorney Harry Roque was that she was guilty of charged of kidnapping. Kaya tayo sa post natin, ginamit din natin ang kidnapping. Binalikan ko ngayon yung post natin, nilagay ko ng asterisk, child abuse. Child abuse pala. Kasi, I don't know, baka dahil nga sa bayaran ng mainstream media natin, ayaw nilang masyadong i-sensationalize na kidnapping talaga yung case ng Ale. Ang terminology Baka na ginagamit ma-red nila is child abuse. So, yun na nga, tuluyan ng nahatulan. Marlon, ano kaya sa tingin mo ang magiging desisyon ng House of Representatives dito sa resultang ito ng kanyang kaso? Dapat sipain agad siya sa Kongreso, no? Kasi Katulad ng ginawa niya convicted ka convicted ka. Yung kay Kong Arnie Tevez, Ay, kay Kong Arnie, wala pang Wala ano pang yun conviction. Wala pang conviction yun Meron pa siyang tinatawag na, ano yan? Yung presumption of innocence. Kasi Pero, parang masaya na nilang pinagtulungan matanggal yung pinagpiestahan, mama. no? Pero ito, hanggang ngayon, tahimik sila, wala silang sinasabi. Most probably, ang magiging excuse nila is walang session. So, pag walang session, walang trabaho. Kayo ang pinakamalalaki ang kinikita dyan, wala kayong hindi kayo kikilos. Hindi tayo magtataka pa. Ganyan din sila katahimik nung binunyag ni Kong Arnie Tevez na sino yung guy sa HQ na di umano source ng cocaine sa palasyo si Di umano si di Sir umano- Bibot. si Sir Bibot. Ba? Oo. Si Kong Arnie yung may komento ba ang palasyo ng Malacanang doon? At nakita kasi doon yung pagiging proactive ng House of Representatives, Marlon, is because yung kagustuhan nilang matanggal bilang miyembro, itong si Kong Arnie, Yep. di ba? Well, kapag gusto nilang wala ka, if you don't belong, tatanggalin ka. But do you see any
reason why they should not let go of Rep. Franz Castro? Well, Ano? nagiging nila, Isang dahilan lang dito, attack dog pag nila hindi yan. nila tinanggal yan bilang miyembro ng Kongreso. Pagpapatunay ito na kumakampi sila sa kaliwa. And patunay rin ito na yung kaliwa na dating galit na galit sa pangalang Marcos ay kumakampi na ngayon sa At administrasyon. nakikinabang At nakikinabang. Yung pa, yung angkat, Oo. nakikinabang. Well, Kaya kumakampi, may pakinabang. ang sinasabi ko rin naman kasi dyan, Marlon, si Franz Castro nga, nagagamit nila as their mouthpiece. Atakdog. Attack dog, kapag meron silang gustong sabihin na natin ipanglaban. Kasi yan, makikita mo yan lagi, ang inaatake niyan si Pangulong Duterte. Diba? Mismo. So kapag kailangan nila ng talking head at mouthpiece to talk ill kay FPRRD, siya ang ginagamit, yung grupo ng Makabayan Black, di ba? Grabe yung pagiging mangga ng mga to, no? Dati ginamit nila ang pamilya Duterte para lang sa unity. Tapos ngayon, dahil isang palabas lang ang unity, ngayon gumagamit naman sila na ibang tao, sukdulan na gumamit pa mula sa makakaliwang grupo para lamang sirain ang pangalan ng Duterte. Di ba? Pero ito yung titingnan mo, Marlon, di ba? Yan ba ang klase ng representative ang gusto mo na ang inaabuso bata? Kasi kung tatandaan mo, ito yung tungkol doon sa 14 na lumad students na tinangay nila dahil gusto yata nilang gawing witness to a certain situation. Pero nga, hindi alam ng mga magulang. Tapos, binitbit nila, isinakay kung saan, di ayan, kidnapper ang dating mo. Yan ang taong gusto mo gagawa ng batas para sa'yo. Saka sa child abuse, di ba? Minor. Well, yun nga. Kaya lang, siyempre, dahil bayaran nga ang mainstream media, na hindi na natin pinapaniwalaan ngayon, na mainstream media na hindi na reliable ang mga news, mainstream media na operators na lang this time around, mainstream media na alaga ng mga, alam mo yon, ng politiko para magsabi ng kung ano lang ang gustong at dapat sabihin, iniingatan nilang siguro masaktan ng damdamin ni Franz Castro by using the terminology na kidnapping. So, kailan nyo sisipakin si Franz Castro at kailan nyo arestuhin? At pag hindi nagpa-aresto yan, maglalabas din ba kayo ng 10 million reward? Katulad ng ginawa nyo na pagpapalabas ng 10 million reward para naman sa ika-aresto ni Pastor Apollo Kibuloy? At ang batas ba na sinasabi ni SILG Benhur Abalos nung sinabi niya kay Pastor Kibuloy na kung wala kang kinatatakutan at wala kang kasalanan, lumabas ka, sundin mo ang batas dahil ang batas ay batas. Ano kaya ang batas na sinasabi ni Benhur Abalos sa batas naman na nasasakop dito sa kaso ni Franz Castro? Ang batas ba will also apply to her? Diba? Sinasabi nga, the law applies to all, otherwise none at all. Diba? Kung ang batas para sa iyo iba pagdating sa akin, may issue tayo, May diba? problema. May problema tayo. Kung ang batas ang kikilingan ay ikaw, may issue tayo. Correct. Pero sa akin, i-implement mo ng mabuti ang batas, may issue tayo. Correct. May nagbabalik na subscriber sa atin. Sino? Himala. May nag-comment. Trollbuster. Trollbuster. Gusto ka? Advance happy birthday sa iyo. Ayaw. Magbe-birthday siya sa July 20. Oh, sana pagpasisig ka naman. Pakantun ka. Happy birthday, kuya. Ang pururot tong mga kala mo. Nasubaybayan niyo pa ang pelikulang Bangag. Malapit na po matapos ito. Sabi ni Joey Ferrer. Napanood mo na ba? Kuya Napanood Joey? mo na? Hindi nga. May movie ba na ganyan? Ang Ano bang movie yung sinasabi niya? Bangag. Ay, gusto. Meron ba pelikula no? Uy, Marlon, Oh. sa ano ba? Di ba sabi mo napanood mo na yung series na Designated Oh. Survivor? Yeah, oh. Meron bang eksena doon na lahat ng opisyales nung presidente nag-resign? Wala. Walang ganun. Wala akong natandaan ha. Baka mali ako. Oo. Kasi, na-wipe out sila nung pinasabog yung Capitol. Yung pinasabog yung Capitol, ito yung panahon na nag-deliver ng kanyang State of the Nation Union Address, yung presidente no ng, kalimutan ko pangalan, ng Amerika. At syempre, pagka may SONA sa kanila, yung State of the Union Address, nandun lahat yung Vice President. Yun ang term nila. Yun ang term nila. Suna. Oo. So, nandun yung Vice President, nandun lahat ng Cabinet Secretary, mga senators and congressmen. Walang So, eksena may- na nag-resign. Wala. At sa pagkakalam ko sa episode 1. Dahil, balita, kanina lang, ilang oras, Season 1 pala, season how many hours ago, Okay. nag-resign ang matataas na high-ranking officials, ang nag-resign ng mga high-ranking officials ng DepEd. O bakit?
prior to the day na magti-take over na yung magiging bagong secretary na si okay. Senator To give way yung pagpupo ni Secretary Sani Angara. Sani Angara. Okay. So the reason ang spokes ni VP Sara na si Yusek Michael Poa is to give the free hand for the new secretary to choose his officials. Yep. Totoo din naman. Yeah, Pero tama. hindi ba ito Marlon? Hindi ba ito sending a message? Because you have to remember, ang isa sa mga hiling ni Secretary Angara dati is sana hindi matanggal. Hindi, yung si Senator Win ang may ang request mo. Ah, Hindi si Senator Sani. okay. Si Senator Win kasi under niya yung Committee on Education. Kasi Yeah. continuous yung pakipag-ugnayan niya sa That's him being supportive of sa counterpart sa of VP Sara and the Education Agency. At habang nagbibigay ng komento ng mga panahon ni si Senator Win, nananahimik lang sa isang sulok sa plenaryo ang Senator Sani na hindi natin alam na isa pala siya sa napipisil para maging kapalit ni... Isa ba siya sa napisil o nag-apply siya? Tingin ko may nagrekomenda. And his consideration is because of the fact na graduate na siya, na-complete He's a lawyer. yung term niya as Hindi siya galing sa senator. academe, pero grabe yung background niya. Ko Harvard, diba? Do you think he's a perfect fit for the agency? Tingin ko naman siguro, no? Oo naman. Oo. Mahirap mag-comment ng... Tingin ko naman, oo naman. Lalo ang tatay niya, si dating Senate President Eduardo Angara. Eduardo, dating President ng University of the Philippines. Oh. Dating UP President ang papa niya, ang dating ni Sani, Secretary Sani. Yeah, yun ang... So, Anyway, bakit good luck kaya sa mga nag-resign? Sa mga nag-resign na nag-resign, good and luck. ASEC. Pero ano yun? Maraming magagaling sa kanila. And yung iba sa kanila, alam ko galing din ng PCO, mga lawyers. PCO? PCO. Nandun yung iba. Maraming. And natuwa ako kasi galing mismo sa counterpart niyo sa legislative branch. Si Senator Win mismo, na siya chairman ng Senate Committee on Education, ang nagsabi na magagaling yung mga USEC and ASEC ni VP Sara. Siyempre, magaling din ang Vice President Sara. I know the PCO that you're talking about because sila yung mga dinala naman ni Yusek Ablan that Yes, time because Yusek Ablan coming from PCO, From PCO. na-appoint siya sa DepEd and then Yusek Ablan parang recruited some of the officials na nasa PCO to join At saka him. kung tama ako, mga kinuha niya na yung mga karir, yung kasi may mga seso or yung mas matataas yung civil service, is eligibility. Kung tama ako, baka mali ako. Ayun. Kasi alam ko si Yusek Ablan is seso. Seso Sa 2? Seso 2, di ba? Ayun. And ayun. But he's now So, good luck sa inyo, mga nasa DTI kuya, na mga yata ate. siya. Oo. Talaga. And kailangan pa po kayo ng bayad sa mga susunod na. Yun lang din ang actually nakakalungkot, Marlon. Kasi yung magagagaling, nasasayang. Yung supposedly nakakatulong sa ahensya, nawawala. Pero bahagi na kasi ng burokrasya at ng demokrasya. Yung, siyempre, pagbago ang cabinet secretary, bibigyan siya ng free hand, pumili na. Actually, hindi rin yung nangyari yan, in fairness kay Secretary Frasco, when she took over tourism, hindi niya binuwag ang mga taong nandun. Hindi niya winipe out. Hindi niya winipe out. Kung sino yung mga nandun, remained sa mga positions nila. At hindi siya nag-away from Cebu ng mga tao niya. Pero sana dito sa DepEd, I don't think na sinabihan sila ni Secretary Sani Angara na magsipag-resign. I think the Hindi katulad nung ginawa sa atin sa PCO. Hindi katulad nung ginawa sa amin sa PCO kasi wala ka na nun. Na nagpatawag ng meeting si Secretary Chelo Galapi. Tapos sinabi niya na may lalabas na bagong what's this? Executive order. Kailangan nyo magsipag-resign lang. So kami sinabihan. Yung hindi pa kayo nagre-resign, tinanggal na yung mga pangalan ninyo sa directory. Tapos, yung si Secretary Cheloy na napabalitang nag-resign na, pero hindi tinanggap ang resignation dahil tumulong muna di umano daw sa SONA. So gaano katotoo nga na paparesign ka na pero hindi tinanggap, kaya nandiyan ka pa rin Ibig ngayon. sabihin yung resignation mo, wala nakalagay na Irrevocable yung irrevocable resignation. Hindi, actually, Marlon, baka resign yun, baka resign na nagpapahabol. May mga tawag na gano'n. tsura mo yan, Magre-resign ako, babay na, pero nagpapaawat. Ganong, di ba mga katete kay Epod? May yung mga ganong style, ang tawag doon, bulok. totoo din naman. Kaya lang kasi, di ba, kung magre-resign ka ganyan, pinigilan ka. Kung ayaw mo na talaga yung pinaglilingkuran mong, or hindi ka nasang-ayon sa mga pulisiyang naririnig mo o ginagawa dyan, hindi mo na suportado, resign kung resign, hindi yung nagpapapigil ka ng ganyan, nagmumukha ka lang engot. Yeah. Sorry. Bagay. Di ba? Hindi Bakit? yung ganyan. Yan ang kapit toko. Yan yung, totoo naman.
naman, di ba? O yan, ang DepEd, perfect example yan na hindi sila kapit-tuko. Dahil kung kapit-tuko lang yung mga Mismo. yan, aba, hinimod na ang pwes Mismo. ng papasok na bagong Mismo. gabinete, di ba? Mismo. Tapos, yan, yung ginawa ng 5 cabinet officials na yan, that is showing loyalty to VP Sara. Yeah. Correct. Hindi yun dahil sa pwesto nila, dahil sa ganito. Marlon, biruin mo ang kaligitnaan ng taon, magse-September, magbe-bare months na naman, magde-December. Ang mga tao kakapit talaga doon sa dapat makukuha nila sa December na buo ang bonus. Pero they decided full-heartedly to Mismo leave pa. their position. Hindi lang yan. Sorry. Ang ano ron, kung kailan mag-start yung pasukan, o start na yung pasukan, grade day niya tayo. Laki! Puro mapakita mo. Makatete kayo ng kasi. Oh, Great Dane. Great day. Great Dane ba si Scooby-Doo? Hindi. Si Scooby-Doo ba great day? Hindi. Oo yata. Well, anyway, sorry naman lang, napakalaki ng aso. Oo. Again, Anyway, start na ba ang ano? Ang pasukan na yung pasukan. next week. kaya Alam nga, ko diba? next week. So, kung kailan may change of leadership, saka naman, kailan magpapasukan, saka naman nagkaroon ng change of leadership. Diyos ko, Marlon, sa dami naman recommendations ni Ma'am Shi, mapupuno Bagay. naman ang posisyon na yan. Bagay, Ang sa bagay. management. Marami namang ano. Bagay, sa Eh, siya bagay. nila kinuhaso. Siya naman pinandak nitong sumunod. Ayun, ito na yun eh, Pam. May post din kasi kanina si Pam, si Sir Jason Ay, sorry. tapos sabi ni ako si Jessar, sa comment section po natin. Sabi niya, may balita po ba na may mga gumagalaw na military general? May mga nag-walk out po sa conferences. Mas maganda si Miss Pam pagalit. Walang niya. General pinag-uusapan tapos yung ganda ni, okay ka lang ate. Ako ya, ako Bakit si ba na nga Jessar. nagpo-protesta ka? Ang manahin mo, bagay. Para lumahin nila. Kung yung nasa military natin, AFP Chief of Staff, saka PNP Chief, 4-star General. Ay, ito yung ano, Marlon. Yung post kanina ni Ito yung post Sir Joy ni... Jason Oh, bisitahin niyo po yung yung post ni post Sir po ni Sir Jason. Jason sa tapos So, ibig sabihin, may nagkataon- problema oh, sila ano ba sa to? chief of ano nila. Nagkataon lang ba na may mga nasasalubong, may movement kanina sa kabahan ng EDSA? Convoy. And yung ibang military truck, hindi ko alam kung Philippine Army o Air Force, may mga gamit sa loob. Hindi ko alam, ano ba to? Magka-camp out ba to? O mga ano? Alam mo Hindi, yun? well, it is normal, Marlon, na I think a day before, Ang zona? nila-lockdown Hindi. na ang Congress para wala na makapasok, Okay. makapag-sweeping na sila and all. Okay. Tama yun, sa loob ng Congress. Pero normal din pa na a week before, nasa paligid ng Congress, may nagka-camp out ng na mga military and intel officers. Nang, ano, Pero sa ganito, 4 days before? or parang too late O baka, pero hindi, pa-southbound Pa-southbound. Hindi siya pa-northbound. And alam natin, ang Congress is Quezon City. So kung EDSA, dapat sa northbound siya. Sa southbound yung dalawang grupo ng convoy na nasulat. Baka sa address mo yung papunta. Ayun. Natanong ko lang naman, sabi ko, unusual lang, di ba? And sana naman, walang mangyaring kaguluhan. Pero sana may mangyari ng tunay na pagbabago. Sa tingin mo ba meron? Dapat. May nakikita ka ba? Dapat. Panahon nang magbago ang Pangulong Bongbong Marcos. Totoo naman. Diyos ko. Patakaran niya. Para naman walk-outan ka kamo ng mga ng mga uniform men mo. And huwag natin kalimutan, last week lang maraming PNP generals ang nananawagan naman na mag-resign si Defense Secretary Gilbert Chanoco. Nabibilib ka ba sa kanya? Parang hindi niya linya yung Ang alam pinasukan niya nung yan, no? matabat nung mga bago siya tumakbong presidente, siyempre, part-up nature di ba? Tapos ko i-build up bata pa ng danding kwangko. Pero ngayong humawag ng cabinet portfolio, may Is it, naramdaman ba kayo? is it, Considering na ang laki ng problema tungkol sa labanan sa South China Sea / West Philippine Sea, di ba? Hindi impressive. And ang pagkakaalam ko, napaka-unpopular niya sa mga AP officers. baka nalulun sa access sa kwarta. Hindi natin alam. Diyos, And di ba? kagulat-gulat pa, Defense Secretary ka, nagbigay ka ng statement tungkol sa Pogo, sa Bamban Tarlac. Oh, di ba? Defense Secretary ka, nagbigay ka ng Baka statement. because Tapos, he feels- bigla ko na lang naisip, ay, taga-Tarlac nga pala si yeah. Secretary Gibo, or baka may minamanok siya, nakalaban ni Mayor Alice Go. Baka lang. Kaya Di ba? speaking of Mayor Alice Guo, Hmm. Mayor Alice Guo na lumaki sa farm na hindi ngayon mapaghanap ng kapulisan. Maglalabas din uli kayo ng 10 million. Ito ay nagtatago di umano. Alam mo Marlon, malaki ang ano ko dyan Oh. Malaking paniniwala ko na meron siyang sagutin sa batas. Oo. Pero malaki din ang paniniwala ko na above her, meron nagpo-protect sa kanya. And this person, kung sino yung nasa taas niya,
should be exposed. And I have a feeling that Sa kanya? na ito ay politiko. Ako naman, ang tingin ko, kasi pilit ko pa rin inaasinta na napakamaliit ng mayor na mula lamang sa maliit na bayan, maliit na munisipyo, para pag-initan siya. Ang tingin ko, may malalim na, kaya nila inaasinta yun. Kasi yung pogo sa Bamban Tarlac ay hindi naka-align sa monopolyo ngayon ng mga nag-aaring uri sa pogo industry. So Tapos, may nasaktan sila sa negosyo. May nasaktan and ang inaano pa nila, ang tingin ko pa, kasi may mga balita tayo na di umano, dahil tumataya ang Amerika sa administrasyon, di umano, pwede rin tumaya ang bansang China. So may ganun akong Hindi ko pang isip mo. yung direction ba ng pogo sa Tarlac at saka sa Pampanga ang inaasinta nyo dahil baka doon manggaling ang pondo. May ganun lang akong, medyo, Pondo para nasa saan? harapan ako sa Goldilocks Pulburon eh. Di ba? Kumain ka ba kanina? Oo, kumain ako kanina eh. Medyo lang, at ang lalim eh. Kasi para isang babae, tapos hindi naman first class municipality yung Bamban Tarlac. Makaliit. Ilan lang butante doon? Tapos kung sa kanya isisisi yung kasalanan dun sa sinasabing illegal na transaksyon, kalakaran sa loob ng pogo sa Bamban, hindi. Mas dapat unang questionin yung mga PAGCOR officials na nag-uopisina mismo sa loob ng Bamban ng pogo sa Bamban. Na siyang nag-legitimize ng Oo. operation. At may kasama sa kontrata, kasama sa lisensya nila na kailangan, pinapahintulutan namin kayong maglagay ng pogo rito, mag-operate, basta may opisina rito ang PAGCOR para ma-monitor ko. Pero Tapos ngayon, hanggang ngayon, wala wala tayong narinig. Yan yun. Hindi, Tapos saka wala silang accountability. Lahat ng bala nakatutok lamang ay Mayor Alice. So, nung una, para ma-divert yung attention, dahil ang kasabayan na itong investigation na to, yung PDEA leaks eh. So, nanalo kayo. Nanalo sila, na-divert ng gusto. Nasalsal ng gusto yung istorya nung ni Mayor Malay mo Alice. naman, Diba? magka-now showing, bumalik ang Ayun lang. bumalik Tingnan ang natin, kasikatan ng sigurado PDEA naman ako, leaks. magbabalik na naman ang sikat na si AI. Para gawin nilang excuse. Pero Pero- paano kung authenticated yung lumabas na na file? Tama ka pa. And tingin ko, hindi na ganun kabulag ngayon yung military approach. May evaluate na nila, dahil baka yun maging batayan at barometro nila o maging dahilan para gumawa sila ng sa tingin nilang nararapat para sa bayan. Yun ang tingin ko. And personal kong tingin. And we'll see. Tingnan natin kung gaano ka yung post ni Sir Jason at saka sabi ng isang netizen natin sa Katete Kaebo natin na may mga umalis sa command conference. Sige, basahin Tingnan natin natin, para diba? maayos yung Tingnan para natin, ma-reference natin. Sabi niya, when my top generals recused themselves from the command conference I am conducting, something is very wrong with me. Yep. Recused. Ano ang ibig Parang sabihin nun, withdraw, Marlon? umalis. Yung Parang winokautan mo, bayaw. pinalikuran mo habang binibigyan ka ng utos, Oo. hindi mo pinakinggan, tumayo ka, nag-walk out ka, then kung sino yung nagbibigay ng utos, ibig sabihin nun, hindi mo nire-respeto. Di ba? Yep. And huwag niyong kakalimutan, supportahan natin yung binubuong People Zona sa darating na July 20. Oo. So, And meron details to follow. Details to follow kung saan ito. Kung sa Manila, Quezon City. May nagsasabi sa Luneta raw eh. Pero wala pang formal na team sa atin. Thank you, Mary Lou Pokahuri. Ang sipag nito pakulay. Hello po to both of you. Kailan po ba zona baka mangyari sa zona ni PBBM is human grill. Nakaka-stress na po mga nangyayari sa ating bayan, nakalulungkot po. Ang ikatlong zona po ng Pangulong Bongbong Marcos igaganapin sa darating na Lunes, July 20. Ganap na alas 3 ng hapon. Yan sa zona. Naku, Marlon, speaking of zona, dapat pala ang camera wala sa pagmumukha at sa speech ng Pangulong Marcos. Bakit? Gagawin na nun. Hindi. Ano? Dapat nandun sa buffet. Abagin to. Oo. Ang halaga, Marlon, dapat lahat ng focus ng camera nandun. Ayan. Ano kaya ang nilagay na gold sa sabi nating handa sabi natin lengua. Ano pa ba yung mga doon? Prawn, Mga crab. mga tunog Italianong pagkain to. Mga pagkain mayayaman na naman to. O ikaw ng 20 million ng budget mo, hindi ka sa dapat ang ihahanda mo tuyo?
Kakanin? Samantalang kasasabi na ng Pangulong Bongbong Marcos na sa bagong Pilipinas, bawal Bawal ang ang waldas. Pero ang kinalimutan ng marami ang taong nagsasalita ay budol at sinungaling. ungas. Sinungaling. Sinungaling eh. Sinungaling. Sobrang sinungaling. July 20, yes, Margaret Magsaysay. May YouTube si General Mascanas, the General's Viewpoint. Makanas? Makanas nga. Ano ba sabi ko? Mascanas. Mascanas. Mascanas eh. Hindi. Pero si General Viewpoint Makanas, kagabi tungkol sa AFP General Walkout. Oh. So kahapon nangyari to. Okay. Kabyar. Yan no. Hindi ako nag-enjoy dyan. Alin? Kabyar. Eh, alam mo naman yung Kevlar. Yun yung helmet sa bulletproof. Golden State. Oh. Wagyu. Grabe. no? Wag yung Marlon ha. Wag me. Wagyu. Wag me. Hashtag Bravo AFP General Permission to leave, sir. Talaga? Hindi Talaga? tayo updated. Sorry, galing ko sa meeting kanina. Si ma'am, bakit 8 years lang? Di ba dapat habang buhay na kulong? 8 years lang ba? Oo, Ni maximum 8 Franz years. Castro. Yes. Oh, okay. One thing is sure, no? I think yung ano lang nila, yung, di ba meron pa yata silang motion na pwedeng magawa? That Ano, mag-aapila sila? Ah. Meron silang 10 pero days kung, o 15 days? pero kung convicted ka na, will that Pwede mo still... pa rin i-apila. Oo nga. Anong RTC pala ba to? RTC. So, pwede pa silang umapila sa Court of Appeals. Tapos, kung anong pa-desisyon doon sa Court of Appeals, pagtalo pa rin sila, umapila pa rin sila sa Supreme Court. And Supreme Court ang final, ang final na magdidesisyon. Hindi pa ba Supreme Court? Sa ano lang Hindi, pala Tagum to? Sa RTC Tagum po, pala. So, lower court pa lang to. Ay, So, na. meron pa ang Court of Appeals. At Kahit least, na. in your record, you've been convicted, di ba? Totoo eh. Si Pastor Apollo Kibulingan. Di ba? Hindi pa convicted. Arnie Teves. Arnie Teves. Di ba? Yun na lang. Ewan ko ba, Marlon? Ay, Nakakalungkot. naku po. Ni Padilla, 7 generals yung nag-walk out. Oo, talaga? Grabe pa ma. Ano naman dito, katete kay Edwin. Paki-chika We have to watch it later. Yep. Hindi, magtatawag na. Oo. Hindi, tsaka kasi ang focus natin kanina nga is yung Hindi, nagpahinga na. yung kay kay Franz Castro at ang mga nag-resign na mga officials ng DepEd. Baka pwede ka nang umupo, Yusek, Michael Poa. Pwede, no? Pwede, Oo, sir. Baka pwede ka na Baka namin naman, sir. ma-interview. Para naman madagdagan pagod ng lalaki rito. Chika-chika lang naman po, kapi-kapi lang. Oo. Hindi nyo naman po ikikwento sa amin kung ano yung mga saloob na meron si VP Sara. Correct. Sabi ni Miss Boya Jess, so speech only, no accomplishment. Ang gagaling ng mga katete kay Edwin. Di ba si Mama Hardy ka nga, state of No accomplishment. nothing achieved. Nothing achieved. Totoo naman. Oo. More than 2 years. Diyos ko. Hindi, classic doon. Last year lang, bilang ng araw ng mga Tapos ngayon, hindi mo smugglers and nababanggit. hoarders, di ba? Ngayon, hindi mo nababanggit. Or, yung binilang mo yung araw ng mga smugglers and hoarders, pero inupo mo sa mga pwesto. May Ginawa post mo- daw si Jose Alejandrino pa. Sabi ni Connie Padilla. Retired general si Jose Alejandrino. Mabuhay ka, General De Leon. Ang tapang mo, sino yung General De Leon? Sorry, hindi kami updated. Talagang, ano ba? Babasahin natin. Basahin natin. Senator Jinggoy, convicted. Si Trollbuster. Gago. Ito, si Trollbuster. Chino Mirabueno. Sino si Sir June Abines? Okay. Basahin mo. Ayun pala, hindi tayo isipan. Brave generals walk out. Oh, It is now out in the open. AFP generals walked out during the command conference in the GHQ as a sign of disagreement and protest against the top government officials last July 4, 2024. July 4 pa pala eh. Okay. According to a vlog in a radio station, a top-ranking AFP general who was participating in a command conference as GHQ Camp Aguinaldo suddenly stood up, salute to the top civilian government official presiding the meeting and said, "Permission to leave, sir." Oh, may ganun pa talaga, no? Okay. The said general walked out in the middle of the meeting. As the top general leave the conference, several generals also leave the room as a sign of support to the top general who walked out first. That was pure bravery. Oo naman, Marlon. Sa panahon ito, Diyos ko, kapag ikaw kinontra mo ang isang mataas sa'yo, Oo. yari ka, Marlon. Ilan sila? Walking out in a meeting with higher-ranking government officials is risking to be relieved and fired from your current top position. It was career suicide and outright throwing one's future out of the window. Correct. Mukhang may tinatayuan tong mga to, no? Para maging matapang nilang gawin yung ginawa nila, no, Ano Marlon? mo nila? Para magkaroon sila ng... Saan galing ang disagreement? Oo nga. Diba? Kaya nga, ano nga hugot? But there was no AFP general fired since July 4, 2024. Not even one. The names and identities of those brave generals were not revealed.
But according to Vlog, General's point of view, those generals must be 2 to 3-star generals being part of the command conference. In the vlog, the source of the story was said to be a radio station DZRH, Deo Makalma. Okay. Si Lakay pala. Okay. This story is very revealing. Many of our men in uniform, especially our officers led by those brave generals, are already sick and tired with all the bullshits this administration is doing. We as a country need a leader that will lead us to economic prosperity, not death, chaos, and war. Those submerged rock into the South China Sea can be resolved without going to war with China and without bringing in U.S. missiles that will endanger us from retaliation of China and Russia. Many of our soldiers and other officers in AFP and PNP have been bullied by corrupt government officials who are identified as American boys working against the interests of the Philippines and the Filipino people. As we speak, China and Russia is already aiming their nuclear-capable missiles in the Philippines. Okay. May tinatayuan ang mga general na ito para malakas nilang magawa, yung malakas na loob nilang magawa yung pag-walk out, Marlon. May sinasandalan na itong mga Lalim yan ah. Parang ano yan, Pam. Abangan na susunod na kabanata. Mukha nga yung kabanatang yan, in how many days, Marlon, mababasa na, mapapanood na eh. Oo. Oo, bakit hindi pa napanood na itong mga to? Oo, di ba? Maayos pa nga, ang ganda ng pagkakadeliver ni Jun Abinis eh. Pablo ba siya Hindi. eh? Who is Jun Abines? Hindi pa paano, kung sabihin na nasa maayos na katinoang ba ang pag-iisip ng Commander-in-Chief? Di ba? Para naman, pagdesisyon ng... Para walk-outan ka. At kung it seems hindi naman siya yung nandun sa command conference, Marlon. Well, ano bang command conference ang inattenda niya? You have to remember, last year, meron siyang false pretense na command conference nung pinatawag niya, when in fact, ang pinaharap lang niya, di umano, ay si Sap Anton Lagdameo para abutan lang ng mga sobre yung mga mama na naghintay na matagal pero hindi mo sinipot at hindi mo hinarap. May So, natin na naman siya, ano? concert. Concert ni Coldplay. Hindi Diba? ko pupunta, di ba? Napaka-klasiko talaga ako. Command conference sa mga general mo, hindi mo pinuntahan. Pero yung concert, pinupuntahan mo. At sumakay ka pa ng chopper, ginamit mo pa ang Gamit resource ka pa ng ng gobyerno. helicopter. May oras ka, may lakas ka. Anak ng pusa ko, tingin mo. Wala, ikaw, itong mamang to, wala. Pabagsak tong mamang to. At sa pagbagsak ng mamang to, kasama ng kanyang mga alipores, lagapak. Parang pisat ang mga utak ninyo. Pag lumagpak kayo, ganun kabigat. Dahil ganun din naman kabigat yung Interesting to, Pamela. No, kayo katete-kepod. Na-excite ba kayo? Nakakaano. Ako na-excite na natatakot eh. Hindi ko alam kung paano to, di ba? Ako natatakot. Ha? More than the excitement, nakakatakot, Marlon. Tapos Pam, sa totoo lang, kabi-kabila ang mga kwentuhan na ang daming dismayado. Actually, hindi lang sa AFP, pati PNP, yung mga pinag-gawa na Davao City, yung pinag-resign nila na, yung pinag-resign ng 18 PNP generals and colonels, na hindi naman lahat yun sakot sa pinagbabawal na gamot, di ba? Sabi ni Miss Eloy Macruz, nangungulumata si Miss Pam halatang galing sa sakit. Oo, recovering pa po. Ngayon tuloy. Baka may nagpaiyak. Sure. Pam, si Jun Abines yun yung kasama ninyo sa Hong Kong maisog. Ay, Talaga? sorry po, sino? Talaga? Dark pa. Parang dark tayo. Oh, may pagka. Okay. I think has to do with signal. So, Kasama ni Pebbles, kumanta, Pilipinas kung mahal. Sabi ni Connie Padilla talaga. CH, may sug talaga ang ating mga sundalo. Naman, katapang na tao. Kaputol na kamay. ano yung Hindi natakbo. baka information yun ni General Macanas, but it's not something Pinatibig published na or publicized na para mapanood, Panood no? ng mamaya. Kasi walang masyadong Limited nag-carry, time. no? Yes, para ako nanonood ng K-drama. Sabi ni Basunis, ano to? Korean Noir. Kayla Lariosa sa concert present at saka sa party. Kay Deo Macalba, DZRH yung report. I heard from General Macanas also, sabi ni Margaret Magsaysay. Ay, sino po ang mga taga-Australia? Lahat po nang nag-order from Australia. Currently, pinapak po ang inyong mga order and hopefully by tomorrow, mailabas na po sa Australia Post para ma-deliver sa inyong mga address. So please, be patient lang po sa pagpa-follow up doon sa contact person natin. Mag-isa lang din po niyang ginagawa ang lahat ng orders ninyo, pero masinop na ginagawa. At ang target date is tomorrow, mailabas sa Australia Post at maipa-deliver po sa inyong mga address. Sa Canada naman po, pumontak na po si Pentex doon sa contact person natin. Mhm. And siguro mga ilang araw na lang. Mabilis na lang po at i-deliver na sa kanya yung mga libro. And may pinapapila pa pong form, Order form. o order form. Mhm. Pakipila pa na lang po. Tapos,
Kayo po, makipag-ugnayan na lang puro sa contact person kung ipapa-COD nyo. Kasi meron yata si UPS option na parcel na COD. COD or pwede nyo ipak. Tapos meron pa, aside from bank, meron tinatawag doon parang GCash sa kanila pa. Ano ba tawag doon? Anyway, yun. Alam mo naman Contact na lang po sa Contact na lang contact po. person natin doon. Tapos merong isang nagpa-sobra ng $5. Sinuli. Ng contact person. Sabi ko sana hindi mo na sinuli. Total, kusa naman. Sabi hindi, para po walang masabi. Pero kayo, kasi yun nga, yung contact person natin, siyempre, gagawin niya lang to pagka May time. may time yung Oo. pasok sa trabaho. Tapos syempre, pupunta rin naman. And bumili pa sila pag sa Australia no. May bubble wrap ha? Bubble wrap. Oo. May kasama so bibili yung contact person ng Oo, yan po hindi ho basta-basta isisilid lang doon Tapos sa saka nga pala pouch. si FedEx, bayad na ba yun? Babayaran ng contact person. Ang babayaran nyo lang po sa mga contact persons natin yung cost ng libro. Tapos ng libro. Yung cost ng libro, kung piso yan, piso po ang babayaran ninyo. Huwag po kayong magduda kung kayo po ay sisingilin ng extra para po sa shipping fee. Or meron po kaming minsan na lambing sa inyo na kung halimbawa po ang halaga piso at gusto nyo magbigay ng sobra dahil Exclusive. po bibilhin din naman yung mga pang-packaging na tape, Tama, bubble tape, wrap, saka yung mga magagasolina. ganyan. Oo, Yeah. from his place to a certain Yung mga may place. kaya lang ako, saka yung bukal sa loob. Yun. Yung namin kayo binubudol Oo nga. Bakit ho ba, kapag ho ba kayo umorder ng mga Uber Eats ninyo, hindi nyo po Hindi, ba? Pam. Hindi, Sa- sinasabi ko lang, Oo. na nagtitip. Tama. Pero yung hindi mo Oo na nga, para, tama. it's considered tip. Pam, alam mo sa amin sa Amerika, Pam, pag Wow. magte-take out ka, magbabayad ka ng $1 yata per Para doon container. sa container. Per container. Oo. So, yun nga yung bubble wrap. Mura lang naman yun. Pero, kayo, kung bukal sa loob. Pag masama sa loob nyo, huwag na. Hindi, kung Mamaya, masama, maging issue pa yan. kung masama sa loob ninyo at binili nyo ho ang libro, huwag nyo na rin hong samahan ng mga pang-iinsulto na, Yep. scammer ka ba, scammer ka ba, scammer ka ba, yung hindi ka lang Alam nasabi, mo sa scammer akin, ka na. contact person, hindi gusto ko lang makatulong. Bayani. Yun na. Bayani, may pinagmanahan. Siyempre, di ba? Anong oras sa meeting mo susunod, Marlon? 7 pa naman. Wow. Pero Anong alala oras tayo. na? Sige. Yun po, tayo po ay patuloy nating ipagdasal ang mga susunod Ano na yun? araw, Ganda ng pwesto natin. Marlon. Dahil meron tayong mga kondisyon na nasa alanganin ang bansa, nasa alanganin ang liderato ng ating bansa, nasa alanganin ang mga sitwasyon, kondisyon, dahil hindi natin alam kung ano ang mga susunod na kabanata. Basta manatili tayong mapagpatsyag, manatili tayong handa, at manatili tayong may support. Yes. We'll see. Exciting to. Ano oras tayo bukas? Pwede maaga, may lunch ako. Sige, maaga tayo. Ay, Sige. oo, maaga. Meron din. Sa burger. Yung inaano kasi yung veg. May lunch din pala ako. Yung music ah. Oo. Sa lubog. Pinakasalubog dito. sige. Doon, sa sinasabi mo kanina. Message Malayo lang. sa'yo. Hindi malayo. Okay lang. Sige. Tapos may mga nagpapabili pa sa akin ng libro. Pasensya na po. Hindi ko pa po hawak. Meron pong nag-donate sa atin. Ay, nag-donate, ah? Hindi Sige, pa pero iba to eh. Iba. Hindi yung in-announce sa amin dito. Yung nagpo sa comment section na magbibigay daw siya ng 10K. Tignan, Wala pa po kaming... hintay ko, ay, hindi, i-revisit ko yung phone ko. Baka nag-message Actually, hindi ko naman siya yun. sige kung nagbago-isip niya. Ina-announce ko lang pa kasi para naman yung mga katete kay Ebo natin, hindi mag-isip na baka mamaya. Oo. Sabihin na, i-bulsa na natin. Correct. So wala pa po kami na lang. Kung nagbago po yung isip niya, okay lang din po. Kailangan pa, yung may breast cancer, ako lang bibigay ito. Wow. Meron tayong kaibigan, si paring Jocelyn. Kasi, Mag-donate siya ng books. Tayo na daw ang mag-decide kung kanino. Pero ang choice ito niya, kasi Boss Josel. oo. Boss? Pero ang choice Tama niya, ko mga senior citizens ang mabigyan. Okay. So, Nice. hihingi pa tayo ng biodata ng charot. Nice. Yun, yan yung ano. Boss Jo, ano yun lang namin, secure lang namin yung mga actual books bago kami makapag-commit na Parang magbigay. nagtatanong pang kailan si Hardbound? Wala pa. Sa lahat po ng umorder ng hardbound, kung kaya niyo po pong maghintay na ang pera ninyo ay naka-secure sa amin, hintay lang po, mag-a-announce naman. Kung hindi niyo po kaya at gusto niyo may paggagamitan po kayo ng pera, mag-message lang po ng maayos na gusto niyo na po itong ma-refund. Wala naman pong problema, pero ang maayos na sagot is also nagre-require yan ng maayos na pakiusap. Kung Yun kailangan nyo naman. naman ng hard-headed, Ito, dito. number one. Tigas ng ulo ko.
Oh, 1 hour na, Marlon. Hour na. Thank Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Pam. Ako si Marlon. Narito po tayo sa third floor studio na Mind your own opinion. Please don't forget the LSS. Like, share, and subscribe at yung DSA na... Don't skip ads. Hello sa mga taga Davao. Ay,